Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Ako po si Sarina Espalamat. Yan ilalahat yung natulan para sa daily devotion na pinamagatang paano mas makilala si Kristo. Yung concept natin ngayon is Choseldon. And ang scripture natin ngayon is Philippians chapter 3 verse 8 na sinasabi, "What is more, I consider everything a loss because of the surpassing worth knowing Jesus Christ, my Lord. For those sake I have lost all things. I consider them garbage, that I may gain Christ." Sa Tagalog, higit pa roon, ang lahat ng mga bagay ay inaari kong kalugihan dahil sa higit na kahalagaan na makilala si Kristo Jesus na Panginoon ko. Anang-anang sa Kanya tiniis ko ang kalugihan ng lahat ng mga bagay at inari kong basura lamang upang makamit ko si Kristo. Ang katuruan natin ngayon is number 1, Christ is revealed from Genesis to Revelation. So sinasabi ito na si Kristo hindi lamang lumitaw sa New Testament, no, kundi makikita na mula sa Genesis pa lang hanggang sa pahayag, no. So ang buong Bible ay umiikot sa kanya mula sa pangakong tagapagligtas sa Genesis hanggang sa kanyang pagbabalik sa pahayag. So Christ is revealed from Genesis to Revelation. Number 2, knowing Christ should be more deepest desire. So, dito sinasabi, higit sa anumang layunin sa buhay, dapat nating hanapin si Jesus Christ at ang malalim natin na relasyon sa Kanya. Ang tunay na kasiyahan ay hindi matatagpuan sa material na bagay, kundi sa pagkilala kay Jesus Christ. So, knowing Christ should be our deepest desire. And number 3 is benefiting from Christ is not our top priority. So, meaning to say, maraming tao na malapit kay Jesus Christ para lamang magpagpapala sa kagalingan or kasaganahan. Ngunit ang tunay na layunin or purpose ng ating pananampalataya ay hindi yan tumanggap ng biyaya, no? Kundi makilala siya at lumalim yung relasyon natin sa Kanya. So, bilang application po is number 1, study the Bible to know Christ biblically. So, dito sinasabi na ang tamang pagkilala kay Jesus Christ ay nagsisimula sa tamang pag-unawa ng Kanyang salita, no? Dapat nating basahin at pag-aralan ang Biblia upang makita natin si Kristo sa bawat bahina, no. So, halimbawa nun tayo, no, bilang follower of Christ at mananampalataya, maglaan tayo ng oras, no, araw-araw upang basahin yung Bible, no, hindi lang para sa kalaman, kundi upang higit natin na makilala si Jesus Christ. So, study the Bible to know Christ biblically. Number 2, follow Christ to know Him experientially. So, dito sinasabi na ang tunay na pagkilala kay Jesus Christ ay hindi lang sa pamagitan ng pagbabasa, kundi sa pagsunod sa Kanya, no, sa ating pang-araw-araw na buhay, di ba? Na tayo nag-rely sa kalooban ng Panginoon Diyos. Kapag tayo nagpapatawad, nagpapakita ng habag, no, at sumusunod sa Kanyang kalooban, mas tumalalim yung relationship natin or yung ating pagkilala kay Kristo. So, follow Christ to know Him experientially. And last is love Christ to know Him relationally. So, dito sinasabi na ang tunay na relasyon natin kay Jesus Christ ay nagmumula sa isang pusong umiibig sa Kanya. Kapag minahal natin siya ng higit pa sa anuman, no, higit pa sa buhay natin, higit pa sa material na bagay, mas maranasan natin yung Kanyang presensya, no, sa ating buhay. So, gaya ng isang kaibigan mo na mas nakilala natin sa pamamagitan ng matagal na pagkasama or pag-uusap, mas lalalim yung relasyon natin kay Kristo. Kung lagi tayong lumalapit, no, sa Kanya at nanalangin at pagsamba. So, love Christ to know Him relationally. So, ayun naman yung aking daily devotion na meron kayo. May share sa iba, syempre ma-apply sa ating buhay. Thank you po sa pakikinig at God bless po sa ating lahat.